Pwede ba ito? Meeting kami, sila nag-request sa meeting, dalawa, yung isa pang Crocs sa District 2. Kasi mukha rin buhaya yun eh. Ito si Chihuahua. Ito si Crocs. Ayan ako. Sabi niya, di paling matalo na kami sa iba, huwag lang sa'yo. Nagsisigaw ang tao. Naghahanap ng leader na magmamalasakit sa kanya. O yung leader na alam niya nagmalasakit sa kanya, gusto niyang bumalik. Ngayon masama na yung leader na yun. Parating bubuksan yung estilo ni Trump at estilo ni Presidente Duterte. Tatandaan natin, they hit it off nung nagpunta si Trump dito, nung ASEAN, at mukhang telephone buddy sila. No? Yun yung pag sinasabi ko. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita mga kababayan. At unahin na nga natin itong si Sir Isko Moreno mga kababayan. Binasag ni Sir Isko Moreno ang tinatagong kademonyuhan nitong sina Congressman Chua at Congressman Abante mga kababayan, na kung saan dito sa video na ito tinawag ni Sir Isko na mga crocodiles, mga kurakot na nauupo sa loob ng gobyerno. Grabe naman talaga. Na kung hindi nyo alam mga kababayan, itong dalawang congressman na ito isa sa mga young guns na tumitira upang siraan ang mga Duterte. Partikular na nga itong si VP Sara. Na dito sa video na ito mga kababayan grabe ang revelasyon ni Mayor Isko sa dalawang ito, na talagang sinuplakan niya at nilabas ang mga baho nito pagdating sa pagiging kurakot nila sa sambayan ng Pilipino. Partikular na nga sa lungsod ng Manila. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, pati itong dating mayor ng Manila, Sir Yorme, hindi na mapigilan pang magsalita sa harap ng kamera sa kung anong klaseng katarantaduhan ang ginagawa ng mga pulpul na kongreso. Kung kaya naman dapat magpakasolid lang tayo sa pagsuporta sa ating Vice Presidente na si Sara Duterte, dahil alam natin na ang mga Duterte lamang talaga ang tunay na may malasakit at hindi itong mga nagbabalat kayong buhaya na nauupo ngayon. Kung kaya naman, hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Nandiyan na yan. Okay lang. Takbo sila. Wala kang problema Bakit ako bawal tumakbo? Sila to, alam niyo yung numero? Real talk Alam niyo pag hindi ako tumakbo, kahit Chonggo mananalo. Ano sabi ni Chihuahua? Isang Crocs doon sa 3rd District. Ano sabi ni Chihuahua? Isang Crocs doon sa 3rd District. Ito ano lang, total, small group naman tayo. Chihuahua. Yung kaon lang kaon. Chihuahua. Hindi, ano sabi niya? Ito sa meeting kami. Sa meeting kami. Hindi naman nila dininay tanongin niyo sila mo. Pinagmamalaki pa nga niya na ginawa niya yung sa akin Ito yung kusyal na yun. Tinatakbo namin kusyal, nanalo. Kusyal, nanalo. Kusyal, nanalo. Natapos ang term, naging department head. Yung kapatid, pinatakbo namin kusyal, nanalo. Isang term lang, pinabalik namin siya. Nanalo kusyal. Yung kapatid, ginawa ko department head. Tapos sumunod na term, pinatakbo namin congressman. Ngayon, congressman na siya. Siya yung nagsabing, we were betrayed. Wow, what a term. Heavy. Gusto niyo malaman anong ginawa sa akin? Saksi ang Diyos. Nagmi-meeting kami. Kasi nagkaroon ng clamor, may isang video nasa pundo ko. Pumunta lang naman ako doon sa sunog Naawa lang naman ako. District 2 hindi District 1. Pinata ko lang. Nagsigawan yung tao. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Sabi bigla ko naalala ng mga to. Performance, hindi ako naalala ng mga yan. Okay lang. May trabaho naman ako sa kahan ng pinasara. Iinip talaga. Naghahanap buhay naman ako. Okay lang. Ako naman gusto ko mag-artista kahit pa paano. May dapi Siyempre, sarap din ang buhay din. Nyanyanga ka lang. Pwede ba ito? Meeting kami. Sila nag-request sa meeting. Dalawa, yung isa pang Crocs sa District 2. Kasi mukha rin buhaya yun Rinig nyo yun mga kababayan, kay Sir Isko Moreno na nanggaling na mga kuroksang mga yan, sina Abante at Chihuahua, na kongreso. Grabe talaga. Iba talaga kumilos ang karma. Mantakin nyo yun, inaatake nila si VP Sarang at unti-unti naman lumalabas ang mga baho ng mga ito. Kaya sa mga kumakalaban sa mga Duterte, galingan nyo pa. Di kami patatalo. At galing na rin sa bibig ni Sir Isko na mga crocs kayo. Ito itsura. Ito si Chihuahua. Ito si Crocs. Ayan ako. Ayan si Letlet. BGC meeting.
Para mag-idea kayo how painful it is. So that you will know. And I told this to ate. And I hope hindi niya ito maranasan sa buhay niya. Tumayo ito, nagwawala. Sabi niya, di paling matalo na kami sa iba, huwag kang sayo. Hindi na siya makakain sila. Hindi mo makakain, Coach. Hindi mo makakain. That's how they treated me. Yabang, Kaya no? napapaawa sila sa inyo. Pahinga na ako eh. Masaya na ako nandiyan sila eh. Kaya lang binibigyan ko sila ng numero. Sabi ko, galingan ninyo. Kasi totoo ninyo yung ginagawa ninyo. Hindi beauty contest ang pagpapatakbo ng lungsod ng Maynila. Pakakala nyo kayo natutuwa sa sarili ninyo, naka-trahe de boda kayo, natutuwa mga taga Maynila. Malayo sa bituka yan. Sinasabihan ko, pinapakaralan ko. Bakit? Yung mga kinakapatid ko yun eh. Kasi sila itong mga nakadikit eh, malapit sila sa kusina. Dinuro-duro ako. At tigas ang ulo mo! Then I betrayed them. The same person. Whom? Which is, wala akong utang na loob. Mas may utang na loob ako sa mga lakuna. Pero inaraba ko. Kayo lumagay sa katayuan ko. Umimit ako. Alam mo kung 25 anyos ako nung sinabi niya yun, may kalalagyan sa akin yun. Parang as you age eh. Baby, pagka tumatanda tayo, medyo bumabay na tayo ng konti, di ba? Hindi, totoo lang. Hindi naman bumabay. Nagmemelo ka na. Pero kung linabot nyo yung kainitan ko ng katawan, o yung mga anti-good chairman dito, di ba, ilang beses kami nagsutukan sa session ng araw? Di ba, gagawa pa kami ng baril sa session ng araw? Those were the days. I'm not proud of it. But the thing is, now my question is, nung binibigay ko yung number, so willing silang matalo sa iba. Huwag lang sa akin, ano kasalanan ko? Why? Grabe. O ngayon, tapos sabihin nyo, magbingi-bingihan ako sa taong bayan. Eh baka hindi na ako igalang ng taong bayan? Sa madaling salita, Sir Isko, mga bitter mga yan, no? Dahil alam nila nung ikaw ang namamahala sa lungsod ng Manila, naging malinis at maayos. Ngunit ngayon, hindi nila magawa ito sapagkat nga punong-puno na ng karahasan at kriminalidad. Dagdag mo pa na wala silang aksyon sa mga adik sa bawat kanto ng daan. At yan talaga ang tunay na nangyayari, mga kababayan. Hindi lang sa Manila, no? Kundi sa bawat baryo ng bansang Pilipinas. Ngayon, magpapakaawa sila. May pakapakap pa. Totoo, nakakap nga kayo eh. Pinakakandong pa kayo dito eh. Hindi totoo. Ako naman, ano lang eh, kayo na magsiyasat sa mga nangyayaring ito. Pero for so many years, hindi nga kayo makapasok doon eh. Sa totoo lang, hirap na hirap kayo. Generally, not everyone, but generally. O now, ano mararamdaman ninyo? Inalagaan mo. Kung duro-duruin kayo, para kang hindi kumain sa isang mapag. Ngayon, magsisinungaling? Betray? Who will betray? Pampahinga na ako, namamasyal na lang ako sa mundo. Hindi mo napansin? Nagbabayad na lang ako ng utang ko sa pamilya ko. For so many years, lumaki mga anak ko, hindi ako halos nakilala. Nakikita lang ako, papapasok na sa eskwela, tulog pa ako. For 3 months, pandemic, ni isang araw, hindi ko inuwi ng pamilya ko. Dahil kayo, pamilya ko, nag-aalala ko kung may makakain ba kayong lahat. Yung 2 milyong Manila. Real talk na. Kaya huwag kayong magpapalundag-lundag. Sa totoo lang. Huwag kayong aalog. Kasi ito, nagpapait-paitan na naman itong mga to. Yun ang katotohanan. Now, kung sino ang nagsasabi ng totoo, hayaan ko ng tadhana ang humusga. Kung totoo ba yung kwento na yun. Correct. Kayo ang lumagay sa katayuan. Kasi sigaw ang tao. Naghahanap ng leader na magmamalasakit sa kanya. O yung leader na alam niya nagmalasakit sa kanya, gusto niyang bumalik. Ngayon, masama na yung leader na yun. Tanong, pinagkaitan ko ba sila ng pagkakataon? Hindi. Pinagdamutan ko ba sila? Hindi. Lagi silang kasama. Panay pala. Kung ano ang ginagawa nila sa mga Duterte, Sir Isko, ganun na rin ang ginagawa nila sa iyo. Gusto nila sila ang maghari at maupo sa Malacanang sa matagal na panahon, no? Na ganyan rin ang balak nila Liza Tambabongit na ayaw na nilang ibigay ang kapangyarihan sa mga Duterte upang magpatuloy ang pangungurakot nila sa kaban ng bayan. Napakakapal naman talaga, no? Taktak nila sa likod ko nung araw. Dinisplay pa nila sa Quirino Avenue lahat ng ginawa natin. Nung tumatakbo ko, nilanos lahat. Hindi. Ba't nila dinidisplay? Hindi naman nila ginawa yun. Bakit? Para makalapit ang damdamin ninyo sa kanila. Yun. Sabi ko nga sa inyo, kahit yung po tatalunin sila eh. Yun ang data. Yun ang data. Nalulungkot lang ako. O ngayon, ito ngayon ang gagawin. Pa-J.O. ngayon, limasin ko. Okay. Ako, total nandito na kayo ha. Ito, papaalala ko lang. Hindi, wala namang masama siguro eh. Baka gusto lang gamitin yung pera ng gobyerno
para dumami sila. Siguro, style nila yun. Okay na yun, kanya-kanyang style. Diba? In fact, yung budget, totoo yung sinasabi ni Mon, itinago nila. Itinago nila yung budget. Kala ko ba wala tayong pera, bakit may 25 billion? Bakit lumaki pa yung budget? Eh bakit wala tayong gamot sa health center? Bakit wala tayong gamot sa hospital? Yung isang nanay, nag-viral a few months ago. Taga-5th district yung nanay na yun. Ni hipo, hindi hinipo yung anak. Ngayon, wala lahat ito, delay, and so on and so forth. May forfeiture pa. O ngayon, ipapangako nila, gagawin na raw nila 1,000. Wow! O, pero ito Gio, good luck sa inyo Pero bilang hindi na kayo iba sa akin, ipagpapaalala ko lang, pera ng taong bayan niya, may post-audit. Basta pare-pareho tayong takot doon sa 3 letra na yun. May post-audit. Anong ibig sabihin? Malamang sa hindi, bibigyan ka, uy, may offer 3 JO, uy, 5 JO. Lahat ng JO ngayon, kaliwat kanan ang offer. Okay. Siyempre, hindi mo naman ipapangalan sa'yo. Hindi ka naman ganun ka, alam mo naman kalakaran. Pinangalan mo sa Juan de la Cruz. Ang tanong, nung tinulit ka ni Juan de la Cruz, picture siya. Kanino mapupunta yung malaking portion? Kung kanino nga. Tanong, in-audit. In-audit. Ba't sa tingin yung i-audit yun? Nag-random, pinanong si Pedro. Pedro, ikay Gio, ano ginawa mo ng Gio? Ay, wala po. Kinukolekta ko lang po. Ha? Saan mo dinadala? Kay chairman po. Ano? Hindi, Yorme, sagot namin yung tao namin. Tama naman. Sagot namin yan, kaya namin yung tao namin. Tanong, pagka inipit na nun, tutuga yun. Pagtuga nun, yun ang pala ko. Magsipat-ingat kayo. Tanong, kung talaga yan gustong bigay, dapat kung pagkaupo pa lang nila, binigay na nila yan. Bakit ngayon lang? Tapos may indulto pa sa dulo. Tama. Tandaan ninyo, kung ikay nagnineto ng 8 net, betching ko isang buwan, 6 na buwan lang yan. Ang acceptance fee, minimum, attorney di pa amin. O, mami ka na lang, para madali. Acceptance fee, 50,000. Hearing fee, 2,000. Appearance fee. Affidavit, 2,000. Aabot pa kayo sa kung saan sa korte. And by the time you realize, abonado ka pa. Lugi ka pa. Yan, kunin yan bilang paalala. Pero kung talaga namang, sayang din naman, at lalakasan nyo ang loob nyo, good luck naman talaga sa inyo. Pero dyan, wala akong magagawa. Kaya yan, taos-pusong paalala. Pansamantalang candy, pero tandaan ninyo, ang candy natutunaw. Mabilis matunaw. Correct. Ang susunod ng tamis at kabaliktaran nito ay pait. Tama mali. Paalala. Huwag nyo nang iboto yung sina Congressman Chua at Abante sa susunod na eleksyon Magtanda na kayo. Sapagkat tiba-tiba ng mga yan sa pagnanakaw. Kita nyo naman na lantaran nilang pinapakita sa social media ang kanilang mga mamahaling relos, mamahaling kotse, na galing naman sa nakaw. Lang. Kaya yung mga wala pa rito, malamang yung iba naman nagsasaya. Okay lang yun. Sabi nga raw nila, Isko the merciful. Mapagpatawad daw. Ay, wala namang masama magpatawad. Remember this. This is not my fight. Laban ng tao to. Dahil tao ang nag-aanap ng iba Hindi naman to posisyon. Tao mismo nag-aanap. Tanungin yung mga kabarangay ninyo. Kahit ang subo ninyo. Di ba? Maganda na lang kayo, magsiyasat kayo ng numero sa barangay. Tanungin nyo lang. Kung may kalalagyan sila. Meron. Hindi, yun naman paalala ko lang. Okay, paalala ko lang yun. As a friend, as your former leader, as a matter of respect to you and gratitude sa mga tumulong sa akin. Lalo na kayo ngayon nandito. Dito yata magsusumpaan pa tayo. Hindi na kailangan. I trust you. Hindi na tatapusin ito mga bayan medyo mahaba.
At yun na nga no, mga kababayan, narinig natin si Sir Isko Moreno, no? Patungkol dito nga sa kahiupang ginagawa nila Congressman Abante at Congressman Chua. Na ngayon dumako naman tayo, no, dito kay Professor Malutikia na isang political strategist, no? Na ngayong nanalo na itong si Trump, no, bilang presidente ng Amerika, mukhang panahon na, no, upang maibalik rin ang Duterte regime, mga kababayan. Na kung hindi niyo po alam, itong si Prap hangang-hanga kay Tatay Digong noon. Kung kaya naman wag na nating aksayin ng panahon at ihalal na sa taong 2028 bilang presidente itong si VP Sara. Ating pasadahin to, mga kababayan. But if you look at it, yung pag-rise ng China, pag-iiba ng geopolitics, maganda rin na merong Trump na nandyan dahil alam mo, right off, ayaw na ng gera, ayaw na ng gulo. Mhm. Advantage ba yan sa para si Pilipinas o Duterte lang. depende pa rin sa leader natin? Ay, sa tingin ko, walang relasyon ng ating leader dito sa nanalo. Malaking problema yan sa kanila. Kasi, unang-una, yung mga EDCA natin. Pangalawa, yung pag-istasyon ng Typhoon missile sa atin. Pangatlo, yung hindi naman tayo kasama sa kaguluhan sa China at Taiwan, pero ginagawa tayong launching pad. Hindi ko alam how he will be able to build that kind of relationship na meron si President Duterte. So, ating titingnan kung talagang sabi itong ating president pagdating sa foreign policy. Mhm. Siguro dito naman sa ating halalan, mayroon bang epekto ang mga pipiliin ng mga botante dito sa pangyayari sa US elections? Siguro ang similarities dun, gusto ng mga puti, strong-willed leader. Gusto nila yung masasandalan nila. Gusto nila yung nagtatrabaho para sa kanila. Gusto nila yung ekonomiya nila umayos. Kung titingnan mo, may similarities. Gusto nila na mag-improve yung buhay nila. So tingin ko yun very generic sa lahat ng bansa. Pero dahil may special relationship ang Pilipinas at ang Amerika, parating bubuksan yung estilo ni Trump at estilo ni Presidente Duterte. Tatandaan natin, they hit it off nung nagpunta si Trump dito, nung ASEAN, at mukhang telephone buddy sila. No? Yun yung pag sinasabi ko, tingnan natin kung how savvy the president is. Kasi kung hindi ka nakakatawag sa leader ng iba, magkakaroon tayo ng problema doon. Kasi ngayon, ang geopolitics is really very relational. So kumbaga, lalo na sa darating din na 2028 elections, and also siguro 2025, maaari din na maging protest vote din ito dahil mismo yung isa sa mga pinakamakapangyarihang bansa lumabas at i-voice out sa pamamagitan ng pagboto yung kanilang desisyon na parang magbago na tayo, dapat magbago na kasi walang pagbabago sa atin, mas lumala pa yung ating pamumuhay, na maaring ganito rin yung nangyayari sa ating bansa. Admar, hindi lang siguro maaari, baka yan talaga ang direksyon kasi maraming pinag-aaralan anong ginawa ni Trump, anong ginawa nila sa conversion. Tatandaan natin may dalawang prediction, forecast rather, ng surveys. I-increase mo lang by 2% yung suporta sa babae at i-increase mo by 6% yung suporta ng 18 to 29. Those two were the key indicators for his victory. And then second and third is they used professional people to do conversion on the ground. Hindi volunteers, hindi both camps naman yun. Hindi volunteers, hindi campaigners, but really professional people who were using data to understand where are we going to increase by 1%, by 2 percentage points yung suporta. At kung dun sa swing battleground state, paano natin makakapture ito? Tatandaan natin, ang Pennsylvania was one of the strong state that is trying to protect the blue wall. But when it became pink and then red, that caused the whole blue wall
to disintegrate. So, again, pabalik-balik akong sinasabi, ang election is really a ground war. Oo, may air, may digital, pero ang conversion nasa ground. So, pag lumabas ang tao, barometro yon. Pag humaba ang pila, barometro yon. Kung hanggang ngayon nag-uusap sa binoto nila, barometro yon. So, kailangan maintindihan ng mga politiko, kailan merong hangin na nagbabago sa terrain. Ganyan din ang mangyayari sa atin. Prof, siguro bilang panghuli na lang na topic, mapaghiganti ba ito si Trump? Alam mo naman na maraming mga ganap sa kanya na siguro, alam mo naman natin, para kagaya din dito sa Pilipinas, biglang dumarami yung mga kaso, lalo na pag alam mo na ito yung magiging katunggali mo sa halalan. Ay, nakikita mo ba na may rest back din itong si Trump at nanginginig na yung mga nasa likod ng mga ano na yun? Alam mo, kung titingnan mo, bumasok siya talaga sa eye of the needle, no? May kinaso, may kung ano-ano yung tinapon sa kanya. Pero makikita mo yung maling pagbasa na pag ginigipit mo ang isang politiko, ang tingin ng karamihan, babaliktad at makikita yung kasamaan. Pero dito, simple lang ang mensahe niya eh. Let's make our country great again. So hindi niya pinatulan yung mga issues. Ngayon, babalkan ba niya? Competitive itong si President Trump. Nakita natin kung paano siya mag-seal ng deals, no, sa business. So, sa tingin ko maraming kailangang ayun. Kaya nga hindi may pagkakaila na naging close bands, no? Itong si Trump at saka si Duterte. Kasi same style sila, mga kababayan. Hindi sila mahilig sa drama, kundi puro action talaga kung paano bibigyan progresibo ang kanilang mga nasasakupan. Na-influential talaga na maging leader itong mga to, no? Si Trump at Duterte. Reason ang Democrats for them to be competitive in the next election cycle nila is 2026. Every 2 years kasi yan. And then yung sa presidente sa 2028. So, napakahalaga na makita natin at masundan dahil makikita mo para siyang hangin na sa tingin ko maaapektuhan rin tayo dahil yung protest vote, hindi mo alam kung saan yung papalo. Okay. Prof, maraming salamat sa iyong oras at have a safe flight at mag-ingat sila sa iyo. Maraming salamat. Salamat, Admar. Maraming salamat si Professor. At yun na nga no, mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Marami po salamat mga kababayan, ingat and God bless.